Nagsimula ang ating kwento sa ating bida na nakahiga sa isang silid sa ospital. Siya ay si Lee Hanso. Si Lee Hanso ay isang sakitin na teenager. Mula pagkabata ay madalas na siyang nakakulong sa ospital. Dahil doon, hilig niya maglaro ng video games upang maibsan ang kanyang pagkabagot. Para kay Lee Hanso, video games ang isa sa pinakamalaking parte sa kanyang buhay. Hais, ang reklamo niya sa isang video game dahil sa mga basura nitong katangian. Sanay na si Lee Hanso na madismaya at mabagot lalo na't marami na siyang natapos na video games. EOS, RPG, FPS. Halos lahat ng genre ng video games taon-taon ay pawang mga basura para sa kanya. Subalit isang araw mayroong isang pangyayari na babago ng pananaw niya sa video games, may nadiskubre siyang isang video game na pinamagatang Dungeon and Stone. Noong una ay hindi siya interesado, ngunit nilaro pa rin niya ito sapagkat ito ay libre lamang. Naintriga si Lee Hanso nang makita niya ang listahan ng mga class, hindi ito katulad ng iba pa niyang mga nalarong video games. Bukod sa isa itong 2D pixelated game, maganda rin ang mga larawan dito. Masayang nilaro ito ng ating bida. Nagulat na lamang siya sa paglipas ng oras, at hindi niya namalayan na hating gabi na. Lumipas ang ilang araw at nahumaling ang ating bida sa bagong larong ito. Bagamat ang larong ito ay napakahirap at hindi rin kagandahan, ay hindi rin naman ito basura. Isa sa katangian ng larong ito ay ang pagkabura ng karakter sa tuwing ikaw ay mamamatay sa laro. Malaking parte din sa gameplay ng larong ito ang mga NPC o mga artificial intelligence characters upang tapusin ang laro. Masaya ang ating bida sa paglalaro ng larong ito. Lumipas ang ilang panahon at hindi pa rin tapos ni Lee Hanso ang larong ito dahil sa napakahirap nitong difficulty level. Bukod dito, wala ka ring makikitang mga tutorials nito sa internet. Ngunit desidido pa rin ang ating bida na tapusin ang larong ito gamit lamang ang kanyang sariling kakayahan. Magmula noong una niya itong nilaro mula sa ospital hanggang sa siya ay palabasin at nagtrabaho bilang public servant. Noong pumasok siya sa university at nagtapos. Noong ma-interview at pumasok sa isang kumpanya. At nang magtrabaho bilang empleyado, ay patuloy pa rin niyang nilalaro ang Dungeon and Stone. Kamatayan kasunod ng kamatayan kasunod ng kamatayan. Lumipas ang 9 na taon at sa wakas narating din ng ating bida ang pintuan, patungo sa pinakahuling silid, ang silid ng pinakahuling boss. Abot langit ang tuwa ni Lee Hanso. 9 na taon at ang kanyang buhay pagkabinata ang kanyang sinakripisyo, upang makarating sa puntong ito, maluha-luha niyang sinabi. Tinanong siya ng sistem kung gusto niyang pumasok sa pinakahuling silid. At tuwang-tuwa namang sumang-ayon ang ating bida. Nagbigay ulit ng babala ang sistem kay Hanso na hindi na raw siya pwedeng bumalik sa oras na siya ay pumasok sa silid. At walang pag-aalinlangang pa rin niyang pinindot ang yes button. Pinagmamalaki ni Lee Hanso sa kanyang sarili ang kanyang tagumpay. Masayang napasandal ang ating bida habang inaantay ang loading icon sa kanyang screen. Hindi niya inaasahan na matatapos niya ito. Napatunayan niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamahusay na manlalaro at iniisip na wala pang iba nakatapos ng larong ito bukod sa kanya. Iniisip din niya na kaya niyang patayin ang pinakahuling boss sapagkat marami na rin siyang experience sa larong ito. Napahinto na lamang ang ating bida nang matapos ang loading icon at nagulat sa kanyang nakita. Nakarating ka na sa kailaliman, natapos na ang tutorial stage, wika sa kanya ng system. Tutorial. Tanong ni Hanso, hindi niya inaasahan ito at sinabi na baka ito ay isa lang glitch. Napakalaking binuhos niya dito upang madismaya lamang sa huli. User check complete ang sabi ng system at isang napakalakas na liwanag ang sumilaw kay Lee Hanso. Ang liwanag ay sumalubong sa buong katawan niya. Matinding sakit ang naranasan ng ating bida na parang siya ay sinusunog. Starting transmission, ang sabi ng system. Nawalan ng malay ang ating bida dahil sa sakit na kanyang dinanas. Lumipas ang ilang sandali at malakas na mga salita ang bumungad kay Lee Hanso. Pagbati sa mga mandirigma ang sabi ng isang matanda. Ngayon ay aalis kayo sa sagradong lugar na ito, dagdag pa niya. Napakaraming katanungan ang pumasok sa isip ng ating bida ng mga oras na iyon. Paano siya napunta sa ganoong sitwasyon? Mga tanglaw na gawa sa kahoy imbes na modernong mga ilaw at maskuladong mga tao ang nakapaligid kahit saan ka tumingin. May isang weirdong matanda ang nagsasalita sa harapan. Kumuha kayo ng armas, ang sabi ng matanda. Hindi maipaliwanag ng ating bida kung paano niya naiintindihan ang lengguwaheng ito sapagkat hindi pa niya ito naririnig ni minsan. Sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado si Lee Hanso. Pinipilit niyang unawain ang sitwasyon. Napagtanto niyang bigla na lamang lumaki ang kanyang katawan. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga mandirigma sa harapan upang kumuha ng kanilang armas.
Pangalan, teka ano nga ba ang pangalan ko, tanong ng ating bida sa kanyang sarili. Vanon, ikatatlong anak ni Karak, pumunta ang isang mandirigma sa harapan upang kumuha ng kanyang armas. Dineklara siya ng weirdong matanda bilang isang ganap na mandirigma. Anyar, ikalawang anak ni Penilin, ang ikalawang tinawag. At sunod-sunod na tinawag ang ibang mga pangalan, ang ilan ay kumuha ng sibat, at ang ilan naman ay espada. Para sa mga baguhang mandirigma, ang pagpapala ni Rapdonia ay nasa sa inyo, wika ng weirdong matanda. Doon napagtanto ng ating bida ang salitang Rapdonia. Naririnig lamang niya ang salitang ito sa kanyang paboritong video game, ang Dungeon and Stone. Maaari kaya ito ay Dungeon and Stone, pabulong na sinabi ni Lee Hanzo sa kanyang sarili. Naalala niyang barbaro ang kanyang piniling class noong una siyang naglaro ng Dungeon and Stone. Napalingon si Lee Hanzo sa kanyang tabi at napansin ang isang nangangambang lalaki. Dungeon and Stone. Patakot na sinabi ng lalaki. Napagtanto ni Lee Hanzo ang lalaking ito ay kagaya niya rin at napunta sa lugar na ito. Napansin naman ng weirdong matanda ang pagsasalita ng lalaki. Paggalit na tinanong niya kung sino ang hangal na nag-iingay habang siya ay nagsasalita. Tinanong ng matanda si Lee Hanzo kung siya ba ang nag-ingay, dali-dali nang iginiit ni Lee Hanzo ang paratang. Nang dahil doon nalipat ang titig ng matanda sa katabing lalaki ni Lee Hanzo. Kung ganun ikaw nga, bago pa magsalita ang lalaki, ay galit na iwinasiwas ng matanda ang kanyang armas patungo sa lalaki. Siya ay sinapian ng masamang espiritu ang deklarasyon ng matanda sa mga tagapakinig. Ang mga sumunod ay pagpapatuloy ng selebrasyon na parang walang nangyari. Napagtanto ni Lee Hanzo kung gaano kadelikado ang kanyang sitwasyon, kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga sasabihin. Nagpatuloy pa rin ang pagtawag ng pangalan ng mga mandirigma. Sa kabila ng iyon ay hindi pa rin niya alam ang kanyang pangalan. Iniisip ng ating bida na ang susunod niyang mga kilos ang nagdidikta ng kanyang buhay. Pupunta na lang ako matapos ang 2 segundo, at wala pa rin ang pangalang tinatawag, bahala na si Batman, ang sabi niya sa kanyang sarili. Jandel na anak ni Bior, ang pagtawag sa isang pangalan, 2 segundo ang lumipas, at wala pa ring lumalapit. Kung kaya't naisipan ng ating bida na ito na ang perpektong tiyempo upang magpunta, dahil malamang sa malamang ay Jandel nga ang kanyang pangalan. Jandel na anak ni Bior, wika uli ng weirdong matanda, nagpunta sa harap ang ating bida. Nagsalubong ng tingin ang 2 mandirigma, at sinabi ng matanda na oras ng pagpili ng armas ni Jandel. Tama nga ang kanyang hinala, siya nga si Jandel. Nang dahil sa saya ay muntik na niyang makalimutan ang ipinunta niya sa harapan, pipili nga pala siya ng armas. Kilala ang mga barbaro na walang mahika, kaya sumasandal lamang sila sa kanilang pisikal na kakayahan, madalas ay sila ang tumatank ng mga atake. Dahil alam na ng ating bida kung ano ang kanyang pipiliin ay napangiti na lamang siya. Napatingin ang weirdong matanda sa piniling armas ng ating bida, at yun ay ang kalasag. Ayon na nga ang pinakamagandang desisyon na magagawa ko, ang sabi niya sa kanyang sarili. Sa isang madilim na silid, tanging liwanag lang ng screen ang makikita, synchronization complete ang wika ng system. Ipinakita sa screen ang stats ng ating bida sa loob ng madilim na silid. Malaking espada noon ang laging pinipili ni Lee Hanzo sa tuwing maglalaro siya bilang isang barbaro. Ngunit napansin niya lagi siyang namamatay kung kaya't sinubukan niya ang halos lahat ng armas roon. Kahit na malakas ang atake ng mga barbaro, dahil sa berserker skill nila ay meron rin naman silang potential bilang tank dahil sa mataas nilang vitality. Nang isang beses ay sinubukan rin na ating bida ang kalasag at nagulat siya sa resulta ng laban. Nalaman niyang OP pala ang estratehiyang ito. At isa pa ay hindi na ito video game lamang at wala na siyang puwang para sa pagkakamali, ito na ang pinakarasyonal na desisyon para sa kanya. Lumipas ang ilang saglit at natapos na rin ang seremonya. Nagbukas ang gate patungo sa lungsod kung saan ay mayroong portal. Rapdonia, ang sigaw ng mga mandirigmang barbaro. At sabay-sabay silang sumugod patungo sa lungsod. Napahinto na lang ang mga barbaro dahil wala silang ideya kung paano makakarating roon. Sinusundan lamang nila ang nangunguna sa kanila na si Venon. Hindi tayo kayang pamunuan ni Venon, ang reklamo ng ilang barbaro. Tinanggap naman ni Venon ang husga ng mga kapwa niya mandirigma, at malungkot na ipinasa ang pagiging leader. Naglakad sa harapan ng isang babaeng barbaro, at tinanggap ang katungkulan bilang leader. Ako ay si Anyar na anak ni Penilin, ako ang mamumuno sa inyo, ang wika ng dalaga. Nagdaan ang ilang minuto sa paglalakad ng mga barbaro, ngunit hindi pa rin matunton ni Anyar ang daanan. Kailangan nating makarating ng oras sa portal bago ito magsara, ang bulungan ng ilang barbaro. Napaisip ang ating bida at tinanong, ganito ba talaga kawalang utak ang mga barbaro? Pag nagpatuloy ito ay hindi talaga kami makakaabot sa oras, isip pa niya.
Gumawa ng paraan ang ating bida at lumapit kay Anyar. Binulong niya rito na makakarating sila roon kung susundan lamang nila ang iba pang mga adventurero. Naniwala naman agad si Anyar sa sinabi ni Jandel, kung kaya't dali-dali niyang pinamunuan uli ang kanilang hukbo. Matalino ka nga Anyar, ang papuri ng mga barbaro sa kanilang leader. Ganito ba talaga sila kamangmang, ang bulong ni Jandel sa sarili. Di nagtagal ay narating rin ng mga barbaro ang lungsod. Bumungad sa kanilang harapan ang napakalaking portal. Ang portal papuntang dungeon, ang sagradong lugar sa pakikipagdigma. Palihim na lumayo ang ating bida sa kanilang grupo at tumingin sa portal. Ganito ba talaga ang pakiramdam sa pagpasok sa dungeon sa personal, isip-isip ni Jandel. Umakyat ang takot sa dibdib ni Jandel at nag-alinlangan. Halos buong buhay niya ay nakakulong lamang siya sa loob ng ospital, kaya niyang makipaglaban sa mga halimaw, tanong niya. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Dinisenyo rin sa video game na ito ang pinaka-brutal na tax system. Lahat ng mamamayan sa lungsod na 20 anyos pataas ay nangangailangang magbayad ng tax. Ang nabigo sa pagsunod rito ay papatawan ng pampublikong pagbitay. Marami namang paraan upang kumita ng pera sa mundong ito, katulad ng pagpatay ng mga halimaw sa loob ng dungeon at pagtatrabaho sa loob ng inn o kaya ay tindahan. Ngunit mayroong malaking problema si Jandel, at yun ay ang isa siyang barbaro. Sa video game na ito, limitado lamang ang mga trabahong kayang gawin ng mga barbaro, at wala rito ang mga normal na trabaho. Dinisenyo ito upang mabalanse ang laro, dahil sa una pa lang ay may armas na ang mga barbaro. Kung hindi dahil dito ay mas gugustuhin ng ating bida na umiwas sa labanan. 10 minuto na lamang ang natitira bago magsara ang portal ang sigaw ng tagapagbantay ng dungeon. Isa pang bagay na problema ng ating bida ay nagbubukas lamang ang portal isang beses kada isang buwan. Kung hindi siya papasok ngayon ay hindi niya alam kung makakaligtas siya sa loob ng isang buwan sa lungsod bago uli magbukas ang panibagong portal. Hindi rin naman siya makabalik sa kanilang baryo, sapagkat nag-aalinlangan siya sa reaksyon ng werdong matanda. Halos hindi makagalaw ang ating bida dahil sa bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Sa tahimik na pagmumuni-muni ng ating bida ay mayroong lumapit sa kanya na isang babae. Anyar na ikatlong anak ni Penilin, wika ni Jandel. Ako ang ikalawang anak, paglilinaw naman ni Anyar. Kinukumbinsi ni Anyar ang ating bida sapagkat nagtungo na ang lahat ng barbaro sa loob, mauubusan na siya ng oras kung di pa siya pupunta. 5 minuto na lamang ang natitira, ang sigaw ng tagapagbantay. Mauna ka na at susunod ako, ang tugon naman ni Jandel sa dalaga. Pumayag naman si Anyar at nagpasalamat sa pagtulong ni Jandel sa kanya noong mga nagdaang oras. Sinabi rin ni Anyar na mataas ang pagtingin niya sa ating bida dahil siya palang ang pinakamatalinong barbaro na nakita niya. Tinanong niya si Jandel kung paano maging matalino katulad niya. Kailangan mo mabuhay uli, palihim na sinabi niya sa kanyang sarili. Sinabi ni Jandel sa dalaga na kailangang pag-isipang mabuti ng isang tao ang kanyang bawat kilos upang maging matalino. Nagpasalamat naman si Anyar sa ating bida, at sinabing magkita ulit sila paglipas ng isang buwan. Bago umalis si Anyar ay tinanong siya ni Jandel kung natatakot nga ba siyang mamatay. Natural lang naman ang matakot, sagot ng dalaga. Takot akong mamatay pero pinanganak ako para lumaban, dagdag pa niya. Magkatulad rin pala kami, ang isip ng ating bida. Sa video game, kilala ang mga barbaro na walang kinatatakutan, ngunit natutunan ng ating bida ngayon na matapang ang mga barbaro dahil nalagpasan nila ang kanilang takot. Magkikita tayong muli, kailangan nating makaligtas. Ang pagpapaalam ni Anyar at tuluyan ng pumasok sa portal. Nabuhayan naman ng loob ang ating bida dahil sa sinabi ni Anyar. Tama, isa rin akong barbaro, ang isip ni Jandel. Taliwas man sa kanyang gusto ay wala na siyang magagawa. Habang patungo sa portal, iniisip ng ating bida na sa tulong ng malalaking niyang muscles, at sa tulong ng 9 na taon niyang experience, ay makakaligtas din siya sa impyernong ito. Nakapasok si Jandel sa loob ng portal at biglang madilim na lugar ang tumambad sa kanya. Pumasok ka sa level 1 ng Crystal Cave, ang sabi ng system. Mga patak lamang ng tubig ang narinig niya sa madilim na lugar na ito. Inilingon-lingon ni Jandel ang kanyang mata, ngunit tanging kadiliman ang kanyang nakikita. Nasaan nga ba ako, pag-aalalang sabi ng ating bida. Eksperto si Jandel pag pinag-uusapan na ang Dungeon and Stone, kaya niya rin naisipang pumasok sa portal. Sa tulong ng malakas na katawan at sa kaalaman niya sa larong ito ay makakalabas siya dito ng ligtas, yun ang inaakala ng ating bida ng mga oras na yon. Nagpatuloy ang paglalakad ng ating bida sa madilim na lugar na yon. Subalit bigo siyang makakita ng kahit nakatiting na liwanag, kadiliman ang bumubulag kay Jandel. Base sa kanyang naalala, hindi na nangangailangan magdala ng sulo o kahit na anong pang-ilaw sa level na ito.
Dahil ito sa nakakalat na mga kristal sa paligid at nagbibigay ng liwanag. Posible lamang ang madilim na lugar na ito kung sa malayong na parte na siya ng level 1 na padpad. Ngunit napakaliit lamang ng tsansa mong mag-spawn sa lugar na yon. Kung minamalas ka nga naman ikanya. Nagpatuloy sa paglalakad si Jandel, ngunit parang wala siyang patutunguhan. System. Status window. Skill. Status. Inventory. Sinubukan ng ating bida isigaw ang mga ito, subalit wala ni isang gumagana upang makatulong sa kanya. Patuloy lamang ang paglalakad niya. Walang siyang mapapala kung panghihinaan siya ng loob. Sa kanyang paglalakad ay may naapakan siyang mas magpapahirap ng buhay niya. Napaupo at napasigaw na lamang ang ating bida sa sakit, siya ay nahuli sa bitag ng goblin. Nakatapak ka ng patibong ang sabi ng system. Pinilit ng ating bida na pigilan ang kanyang boses, at maging kalmado kahit na napakatindi ng kirot sa kanyang paa. Hinayaan muna niya ang ngipin ng patibong sa kanyang sapa hanggang sa siya ay kumalma. Kaya kong tiisin ito, ang isip ni Jandel. Alam ng ating bida na maaring may kasunod pa itong panganib kung hindi siya mag-iingat. Maaring mayroong goblin na malapit sa kinaroroonan ng patibong. Nanatiling tahimik ang ating bida at dahan-dahang inalis ang patibong sa kabila ng sakit. Posible rin na mayroong nakakaparalisang lason sa bitag, ang isip ni Jandel. Kilala ang mga goblin na mahilig mag-abang sa kanilang bitag, inaantay muna ng mga itong manghina ang kanilang biktima bago nila tuluyang patayin. Kung ganoon nga, maaaring nasa paligid lamang ang goblin. Ngunit kung sinuswerte naman siya, ay walang nagbabantay sa bitag. Naalala niyang ang pagpapakampante ay magreresulta lamang sa kapahamakan. Naramdaman ng ating bida na umepekto na ng lason sapagkat namamanhid na ang kanyang kanang binti. Bakit nga ba kasi sandalyas ang ibibigay sa kanyang baryo, at hindi na lamang bota, pareklamong tanong niya. Nawala na rin ang kaba niya ng dahil sa lason. Naisip ng ating bida na kung may mangyayari mang labanan, ay kailangang bilisan na niyang gawin bago pa tuluyang tumalab ang lason. Lumabas ka na dyan, ang sigaw ng ating bida. Alam kong nagtatago ka lang, dagdag pa niya. Katahimikan, at eko lamang ng kanyang boses ang kanyang naririnig. Sinabi ng lumabas ka, pagalit uli niyang sigaw, maaari ngang wala naman talagang goblin at nagdedelusyon lamang ang ating bida ng dahil sa lason. Pero para kay Jandel, magmukha man siyang hangal ay okay lang. Hangal man, ngunit hangal na makakaligtas. Ang nanay mo ay goblin, ang tatay mo ay goblin, ang mga kapatid mo ay goblin, kaya lahat kayo ay mga pangit, pag-aasar na salita ni Jandel. Nakarinig si Jandel ng maliliit na kaluskos ng paa sa kanyang likuran. Walang ngang makakatiis kung ininsulto na ang iyong pamilya. Tama rin ang kanyang inaakala tungkol sa goblin. Inisip ni Jandel na kailangan niyang makalapit dito, kaya sinubukan niyang maglakad papalayo upang habulin siya ng goblin. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sumusunod nga ang goblin sa kanya. Humihinto rin ang kaluskos sa tuwing siya ay humihinto. Matalino ang goblin at naglalaan ito ng distansya mula sa kanyang biktima. Malamang ay inaantay nitong manghina ang biktima bago ito sumugod. Habang naglalakad si Jandel ay biglaan na lamang siyang tumumba. Tumumba na ang iyong biktima, ano pa ang inaantay mo, ang isip-isip ni Jandel. Binato ng goblin ang ating bida ng maliit na bato upang makasiguradong wala nang malay ang kanyang biktima. Maingat nga itong bubwit at matalino, maaring mas matalino pa sa mga barbaro, ang sabi ni Jandel sa sarili. Narinig niyang papalapit na ang kaluskos patungo sa kanya. Mabilis niyang hinablot ang maliit na goblin, ngunit sa kasamaang palad ito ay nakaiwas dahil sa bulag ang paningin ng ating bida sa dilim. Natuwa ang goblin sa nangyari. Di inaasahan ng ating bida ang mga sumunod na nangyari. Gumalaw na lang ng kusa ang katawan ni Jandel na parang automatic. Bukod dito ay kaya na rin niyang tuntunin ang lokasyon ng kalaban. Mabilis niyang hinambalos ang maliit na goblin sa sahig ng dahil sa galit. Napansin ng ating bida na napakalakas na ng kanyang katawan, hindi tulad ng kanyang katawan sa dati niyang mundo. Ito na nga ang tunay na lakas ng mga barbaro, ang sabi niya sa sarili. Patuloy pa rin ang pagsuntok ni Jandel sa goblin upang makaganti sa ginawa nito sa kanya. Ginawa niya ito hanggang sa siya ay magsawa, napatigil na lamang siya nang may lumabas na notification, nakapatay ka ng goblin, nakatanggap ka ng isang XP, ang sabi ng system. Dahan-dahang naglaho ang katawan ng goblin at may kumikinang na bagay na nahulog mula rito. Ito ay ang pera sa video game na ito, isang grade 9 magic crystal. Ngunit ang halaga ng bagay na ito ay isang kapirasong tinapay lamang. Napangiti na lamang si Jandel dahil nagpakahirap pa siya para lamang sa maliit na tinapay. Tama, napakakomplikado nga ng lugar na ito, ang sabi niya. Sa lugar na yon kung saan pwede maghulog ng kayamanan ang mga halimaw.
May kapayapaan man sa labas ng dungeon kung saan nabubuhay ang mga mamamayan na matiwasay kasama ang ibang lahi. Subalit ito lamang ang lugar na pamilyar ang ating bida. Nagpatuloy ang ating bida sa pagmarcha sa kadiliman, at sinabi, simula ngayon ay hindi ko na itong tatratuhin bilang isang laro, dahil ito na ay ang aking realidad. Dito na nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe at notification button sa ibaba para makita ang mga susunod na part. Hanggang sa muli. Paalam.